event doon sa farm. But Mary devoted her heart to the spirit of the event. Magkaiba po yun. Not to the form, but to the spirit. Sino nandoon? Nandoon si Jesus. Nandoon ang mga alagad ni Jesus. Nagtuturo si Jesus, hindi ang mga alagad ni Jesus, hindi yung pagdalaw ni Jesus, kundi si Jesus at ang dala ni Jesus, ang ginagawa ni Jesus, ang pinagkakaabalahan ngayon ni Mary. Naintindihan po ba ninyo? Baka sumisigaw ako dito, baka naintindihan? Napaka natin muna ang Panginoon. So natin makikita po dyan, that matters sees, choose people. So ano at makita? Na si Martha, pinili niya ang mga tao. That Martha is a people's pleaser. Makinig po kayo. Si Martha nandoon, pero ginagawa niya ang paghahanda na ito to please people. To please somebody. Nakikinig po ba kayo? Amen. Tuloy po natin. Tingnan po ninyo ha. Ikaw at ako lang. Sa anumang bagay na ginagawa po natin, kung ano ang motibo natin, bakit mo ginagawa yan? Di ba? Alam nyo, mayroon pong tinatawag po na, anong tawag po doon? Iba't ibang audience po ang tao. Hyper daw yan. Yung mga bata, ang audience po nila, ang piniplace po nila, ang mga magulang nila. Di ba? Kayong batang maliit, lahat ng ginagawa yan, nagpapapansin yan sa kanyang magulang. Mama, Papa, ito na, nakapaglalakad na ako ngayon, nakakakit ako sa pintana, nakapagtutulay na ako sa alambre, nakakapag-bike na ako sa taas ng alambre, di ba? Ang lupit! Acrobat pa na, acrobat. Ganun yung mga bata, ultimong kaliit-liitan. Pero there's a time, nagbabago ho yun. Ang bata kapag lumalaki na, naging tense na ho siya, yung piniplace po niya, hindi na kanyang magulang. Up to the point, ang magulang niya, kinahihiya na. Alam nyo, medyo masakit din po na tagpo ng ating pong buhay, mga OFW, kasama po ako dyan. Ako nasaktan, hindi ko lang sinasabi, pero ngayon sasabihin ko na. Hindi na kaya. Hindi na kaya. Yung anak po ni Mrs. na 3 taon, na ako ang ama. Maglilinaw lang. Ayaw lumapit sa akin. Para picturean ko siya, sabi niya, wait lang pa. Ayaw mapapicture, ayaw mapakarga sa akin. Masakit para sa akin. Di ba? Eh kung bata pa lang maliit pa lang, 3 taon, ayaw nang lumapit sa akin. Di how much more, pagka yan ay may mga barkada na. Amen. Kaibigan na, may crush na. Di ba? Ganun yung mga magulang. Alam nyo, whether like it or not, may mga punto sa mga buhay ng bata na up to the point na kakaya nila ka mga magulang. Ayaw nila sila isunduin, ayaw nila sila kasama sa pagpamasyal. Kaya habang kasama ka at isinasama, kasamahan mo. Dahil tayong mulakpak, talagang ayaw ko isama nila. Lalo na kapag ito ay nangamoy lupa na. Ang tawag doon, old age. Sa Tagalog, amoy lupa. Dati tayo doon, we are speaking frankly kapag sa Panginoon. Totoo ito, di ba? Nangyayari po yun. So, there's a point na ang kanyang audience ay hindi na magulang niya. Sino na? Boyfriend, girlfriend, Barkada. crush, barkada. Ginagawa niya ang lahat para ma-please yung mga yun. And there's a time will come, magiging matured siya. Ano yon? Makakaroon na po siya ng kanya pong responsibilidad. Siya ay magiging wife, magiging husband. Sino yung i-place niya? Siyempre yung kanyang wife.
yung kanyang husband. Kaya si Mrs., pauwi pa lang si Mr., maliligo na, magmi-make up, magchichinchanso, magbi-BB oil. Pag wala cooking oil. Coconut oil. No. Kinig po kayo. Kapag hindi nyo ginagawa yan, Grabe meaning, hindi nyo piniplace ang inyong mga husband. Kailangan talaga pala yun. Yes! Ngayon alam mo na. May mga preparation! Iniinit yung malamig. Ang malamig, pinaiinit. Yung mainit, pinapalamig. So may mga preparation po yan. Nalilipat. Di ba? Nababago ang mga audience at ino-audience. Pero ang tanong, sino ba ang dapat na i-please ng mga Kristiyano at mananampalataya? The Lord. Not two people, but Jesus. We must to please God. We are not a children, a teens, or a matured people, a husband or a woman, but we are a Christian. Amen. Gets po ba ninyo? Palakpakan natin muna ang Panginoon. We are doing something, hindi po para i-please po ang tao, but we are doing because to God. Amen. Kung naglilingkod po tayo, then serve, not to please others, not to please somebody or anybody, but to please Him. Nakuha po ba ninyo? Amen. Kasi masasaktan ka lang. Kasi yung magulang mo, kapag hindi ka tinitingnan at hindi na-appreciate ang ginagawa mo, nagtatampo ka. Kung ang boyfriend mo, ang crush mo, ay hindi mapansin yung ribbon mo na malaki sa ulo. Magtatampo ka. Diba? Kung ang asawa mo, yung pabango mo, na BB oil, hindi na amoy. Magtatampo ka. Because you are doing this for it. There. Amen. For the specific person or thing. Amen. Pero, kung ito'y ginagawa mo, hindi ka man napansin, ginawa mo ang best na paglilingkod mo, ginawa mo ang best na pagsunod mo, nagpakatapat ka kahit mahirap. Hindi man napansin ng tao, napapansin ng Diyos. Amen. Yun ang Palakpakan natin muna ang Panginoon. Tuloy pa natin. Tuloy pa ba natin to? Tuloy pa natin. Parang ayaw po ninyo eh. Ako ganado pa kunti eh. Kunti na lang. Martha was her audience is the crowd. But Mary's his audience, her audience is Jesus. The teacher's pleaser. Ito yung mahalaga. Di ba? Alam niyo, ang nakapagpapatuwa naman sa isang mga guro o sa teacher, yung kanyang estudyante na attentive. Di ba? Nakikinig. Yung cooperation nila nandoon sa kanilang pong teacher. At ito ang nangyari kay Mary sa harapan po ni Jesus. Yung andoon ang kanyang pong puso, andoon ang kanyang isip kay Jesus na nakikinig. Because Mary is not a people's pleaser, but Lord's pleaser. Now, the question is, who we are? Are we a people's pleaser or a Lord's pleaser? We do this, we do that, we do something. For what and for who? Nagtatanong lang, hindi pa galit naman. Palapakan natin muna ang Panginoon. Now, Mary's choose, alam niyo po ba? Does Mary choose not easy? Alam niyo ba, pinili po ni Maria, hindi po ganun kadali? At hindi po madali? Bakit? Tanungin niyo po ako, bakit? Bakit? Galit po tanong ninyo? Hindi. Hindi naman. Tatanong mo lang. Lapakan natin muna ang Panginoon.
Mary's choice not easy because it is against the opinion of her own sister. Alam nyo, ang pinakamabigat po minsan sa buhay na desisyon na ginagawa ng isang individual ay yung tinututulan siya at inaayawan siya ng kanyang kamag-anakan. Naranasan na po ba niyo yan? Amen. Yung magpasya kayo, may gagawin kayo, ipinaalam nyo, pero tumututok si ate, si kuya, si bunso, si nanay, si tatay, si husband, si wife, mabigat magdesisyon para sa'yo. Mabigat yung kay Mary. Alam kung bakit? Hindi gusto ng kapatid niya na si Martha, itong ginagawa niya, ububo sa harapan ni Jesus. Amen. At expect po ninyo, pag gumagawa ka ng mabuti, huwag kang umasa na talagang may matutuwa, 100% matuwa. Amen. 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 I-ano mo na yun, mga kapatid sa Panginoon, sa statistic. Kumbaga, i-credit mo na sa statistic. Kung may 10 dyan na pinaglilingkuran ka, maari dyan, 7 gusto ka, yung 3 gusto kang patalsikin. Yung isa nga gusto kang patayin. Hallelujah. Statistic study po yun. Sabi nga ayun sa... I-ano mo na yun, huwag mo expect. Sobrang daming kabuti. Kung mayroong 100 dyan na pinaglilingkuran ka, Isang bagay na pagkakamali. lagi mong ano, statistic study. Walang ganun, there's no such thing as ma-place mo. Ano ka? Kung si Jesus ka, hindi ka na-place niyang lahat. Even their own brothers and sisters, their own countrymen, hindi niya na-place. Ikaw pa, ako pa. Diba? Maswerte mo yata. Higit ka pa sa kabanalan ni Jesus, sa galing, sa husay ni Jesus. Tuloy po natin. Tuloy pa po natin? Tuloy po natin. Yaan mo sila. Miracles not easy because it is against the opinion of her sister. Against the public opinion. Sabihin mo, hindi lamang sa opinion po ng kanyang kapatid. Sa opinion na nakakarami. Anong isipin naman ng mga tao nandoon kasama po ni Jesus? Itong babae, ipagtamad-tamad dito, papaya to sa kusina. Sa kanyang kapatid, niluluto, ito nandito siya. Anong isipin ng mga kapitbahay? Siyempre may mga kapitbahay yun. Pwede ba naman wala kapitbahay si Maria? Naisip po ba ninyo? Nakikita itong ginagawa ni Maria. Ando na upo ito si Martha naman. Siguro ginagawa ni Martha naman para mapansin siya. Inaano niya yung mga ano para makapansin. Patawagin yung pansin ni Maria. Pero si Maria, wala na siya. Parang wala na nangyayari sa paligid. Nagdadabog na si Martha. Napansin mo? Kapag nagdadabog, papansin na yan. Amen. Labakan natin muna po. Ito po mga kapatid ay against din sa public opinion sa kanyang kapatid. And with men sat down at Jesus' feet. Remember, tignan po ninyo, si Maria nakaupo katabi ang mga lalaki, hindi mga babae. Kaya anong iisipin? Ano nga ba talaga itong ginawa ni Mary? Hindi mo madali. Hindi po kasi kultura ng mga Hudyo ang babae sumama sa lalaki. Lalo na sa isang public gathering like this. But Mary do this because of Jesus. Ang mga babae tinatago yan. Kaya nga pati mukha, pati mata lang ang nakakalabas na kunti itinatago. Muslim ganun. Wala kasi sila mga kapatid halaga sa lipunan. Hindi sila ganun kaimportante kasama ng mga bata. Makita ko ninyo? Pero nasaan si Mary? Andoon, hindi kultura. Hindi nila kaugalian. Hindi nila custom po yun. Pero si Mary, kanya pong nilampasan yan. Birek po ni Mary ang kanilang kulturang ito. Because for Jesus. Amen?
Palakpakan natin muna ang Panginoon. Yung malakas na palakpak.